Sa harap ng nagkikislapang mga ilaw ng kamera, si Mirabel Quintos ay ang larawan ng isang perpektong byuda. Nakaupo siya sa harap ng dambana, suot ang itim na belo na tila bumabalot sa kanya sa isang mundo ng walang katapusang pagluluksa. Ang kanyang mga mata ay laging namamaga sa kakaiyak at ang kanyang mga labi ay laging bumubulong ng dasal para sa yumaong asawa. Ang buong Maynila ay humahanga sa kanyang katapatan at sakripisyo. Ngunit sa likod ng matatayog na pader ng Mansion Almonte, kung saan hindi naabot ng mga lente ng media, walang ni isang patak ng luha ang pumapatak. Mayroon lamang malamig na halakhak ng isang babaeng nagtagumpay sa kanyang maitim na plano. Habang inaakala ng mundo na payapang nakahimlay na sa sementeryo ang makapangyarihang si Severo Almonte, ang katotohanan ay nakakulong siya sa ilalim ng maruming hagdan, kumakain ng mga tira-tira kasabay ng aso at tinatawag sa pangalang Tarin. Ang hari ay naging alipin sa sarili niyang kaharian. Subalit hindi alam ni Mirabel, may isang pares ng mata ang nakakita sa lahat ng ito. At ang mga matang iyon ay pag-aari ng isang babaeng may pinakamalalim na dahilan para maningil at maghiganti. Tila sinusunog ng matinding sikat ng araw ang balat ni Kalila habang nakatayo siya sa harap ng dambuhalang gate ng Mansyon Almonte. Ang bakal na tarangkahan ay matayog at malamig, pinalamutian ng mga gintong disenyo na sumisimbolo sa yaman at kapangyarihan ng pamilyang nakatira sa loob. Mahigpit ang hawak ni Kalila sa strap ng kanyang lumang bag at mas mahigpit pa ang hawak niya sa maliit at pinawisang kamay ng kanyang anak na si Nena. Ang bawat sentimo sa kanyang bulsa ay bilang na at ang tanging pag-asa niya ay ang trabahong inalok sa kanya ng biyudang si Mirabel Quintos. Kailangan niya ang pera para sa operasyon ni Nena. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang pagpasok sa teritoryo ng pamilyang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Humugot siya ng malalim na hininga. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso bago pindutin ang doorbell. Ilang sandali pa, ang mabigat na gate ay dahan-dahang bumukas. Isang katulong na nakauniforme ang sumalubong sa kanila at iginiya sila papasok sa hardin. Ang hangin sa loob ng bakuran ay ibang-iba sa maalikabok na kalsada sa labas. Dito, amoy sampagwita at mamahaling pataba ang simoy ng hangin. Ang mga damo ay pantay-pantay ang tabas at ang mga fountain ay naglalabas ng tubig na tila kristal sa ilalim ng araw. Ngunit sa kabila ng ganda, may naramdaman si Kalila na kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Tila may mga matang nakamasid sa bawat sulok. Sa beranda, nakaupo si Mirabel Quintos. Tila siya isang reyna sa kanyang trono. Suot ang isang itim na silk dress na bumabakat sa kanyang hubog. May hawak siyang tasa ng tsaa na gawa sa porselana at ang kanyang mga daliri ay puno ng singsing na brilyante. Nang makita niya si Kalila, dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa sa platito nang walang nililikhang ingay. Finally, you're here. Ang bungad ni Mirabel. Ang boses ay may halong tamis, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. I was expecting you 10 minutes ago. Alam mo naman, time is gold. Yumuko si Kalila bilang paggalang, pilit na tinatago ang inis. Pasensya na po, Ma'am Mirabel. Medyo traffic po kasi sa bayan at wala po akong mapag-iwanan sa anak ko. Tiningnan ni Mirabel si Nena mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay tila sinusuri ang isang bagay na marumi na napadpad sa kanyang malinis na sahig. It's fine. Basta wag lang siyang mag-iingay o makakasira ng gamit dito. Everything inside this house is imported from Europe. You break it, you pay for it forever. Napahigpit ang hawak ni Kalila sa balikat ng anak. Opo, ma'am. Mabait po ang anak ko. Tumayo si Mirabel at naglakad papunta sa malawak na pader sa gilid ng garden. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila mga martilyong dumadagdag sa kaba ni Kalila. I want a mural here, sabi ni Mirabel habang ikinakaway ang kamay sa hangin. Something biblical, something that shows my grief and my resurrection.
Gusto ko makita ng mga bisita ko kung gaano ako kalakas na babae sa kabila ng pagkawala ng asawa ko. Can you do that? Kakayanin po, ma'am, sagot ni Kalila. Bagamat sa loob-loob niya ay nasusuka siya sa pagpapaimbabaw ng babaeng ito. Habang nag-uusap sila, nakuha ng atensyon ni Kalila ang isang gumagalaw na anino sa dulo ng hardin. Sa ilalim ng matayog na puno ng mangga, may isang anyo ng tao na nakadapa sa lupa. Ang kanyang mga damit ay gulagulanit at puno ng putik, tila basahan na ipinamuna sa buong bakuran. Sa kanyang leeg, may nakapulupot na isang makapal na tanikala na nakakonekta sa puno, na para bang isa siyang mabangis na hayop na kailangang pigilan. Ang kanyang buhok ay mahaba at buhol-buhol na tumatakip sa halos kalahati ng kanyang mukha. Napansin ni Mirabel ang direksyon ng tingin ni Kalila. Isang ngisi ng pagkasuklam ang gumuhit sa kanyang mapupulang labi. Don't mind him, wika niya habang humahakbang papalapit sa lalaki ng may pagmamalaki. That's just Tarin, the crazy gardener. I kept him out of charity. You know naman, I have a big heart for the less fortunate even if they are disgusting. Hindi makapaniwala si Kalila sa kanyang nakikita. Ang lalaki ay nanginginig ang mga kamay habang pilit na inaabot ang isang mangkok na nasa di kalayuan. Ang laman nito ay kaning baboy na pinaghalong tira-tirang ulam at buto. Ang bawat galaw niya ay mabagal at hirap. Tila ba ang bawat buto sa kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Huminto si Mirabel sa tapat ng lalaki. Sa halip na iabot ang mangkok, tinabig niya ito gamit ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos. Ang mangkok na metal ay gumulong sa batuhan, lumilikha ng matinis na ingay bago tumapon ang laman nitong marumi sa damuhan. Oops, sambit ni Mirabel nang walang bahid ng pagsisisi. Looks like you're clumsy today, Tarin. Pulutin mo yan kung gusto mong kumain. That food is expensive, you know. Napaatras si Kalila at napahawak sa kanyang bibig upang pigilan ang isang impit na sigaw. Ang lalaki, si Tarin, ay hindi lumaban. Sa halip, dahan-dahan itong gumapang papalapit sa natapong pagkain. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang sinusubukang dakutin ang kanin mula sa lupa. Ang tanawin ay sapat na upang durugin ang puso ng sino mang may damdamin. Ngunit para kay Mirabel, isa lamang itong palabas. Biglang bumitaw si Nena sa pagkakahawak ng kanyang ina. Ang maliit na bata na walang muwang sa kalupitan ng mundo ay tumakbo palapit kay Tarin. Bago pa man makapigil si Kalila, lumuhod na si Nena sa damuhan. Dinampot ng bata ang gumulong na mangkok, pinagpag ang dumi gamit ang laylayan ng kanyang bestida at maingat na inilapag ito sa harap ng nanginginig na lalaki. Kuya, ang malamig na tinig ni Nena ang bumasag sa katahimikan ng hardin. Kain na po kayo. Huwag po kayong iiyak. Natigilan si Tarin. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagtama ang paningin nila ng bata. Ang mga mata ni Tarin, na kanina ay tila patay at walang laman, ay biglang nagkaroon ng buhay. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa kanyang marungis na pisngi, gumawa ng malinis na landas sa gitna ng dumi sa kanyang mukha. Tila ba ang simpleng kabutihan ng isang bata ay nagpaalala sa kanya ng isang nakaraan na pilit binura ng panahon. Nena, sigaw ni Mirabel. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pandidiri. Get away from him! Baka may sakit yan. Yaya, where is the alcohol? Mabilis na lumapit si Kalila at hinila ang anak palayo. Niyakap ito ng mahigpit na para bang poprotektahan mula sa isang sakit na nakakahawa. Ngunit hindi sakit mula kay Tarin, kundi ang sakit ng kalupitan ni Mirabel. Habang hinihila niya si Nena patayo, ang kanyang mga mata ay napadako sa braso ni Tarin na nakaunat pa rin sa ere. Tila pilit na inaabot ang init ng hawak ng bata. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon, nakita ni Kalila ang isang bagay na nagpatigil ng kanyang paghinga. Sa pulso ng lalaki, sa gitna ng mga galos at dumi, ay mayroong isang peklat.
Isang malalim at pilat na hugis, gasuklay na buwan. Bumalik ang alaala ni Kalila sa gabing iyon. 5 taon na ang nakalilipas. Ang gabi ng aksidente. Ang gabi kung saan ang balita ay nagpakita ng larawan ng makapangyarihang CEO na si Severo Almonte na isinusugod sa ospital. Ang kanyang kamay ay nakalawit sa stretcher. May duguan at sariwang sugat na hugis buwan sa pulso. Ang parehong lalaki na ang kumpanya ay nagpabaya sa safety harness ng kanyang asawa. Ang parehong lalaki na isinumpa niya sa harap ng kabaong ng kanyang kabiyak. Nanlaki ang mga mata ni Kalila habang nakatitig sa hardinero. Ang sikip ng kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na kilabot na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang batok. Ang lalaking nasa harapan niya na tinatrato na mas masahol pa sa aso ay hindi basta hardinero. Siya ang halimaw na pumatay sa kanyang asawa. At siya ay buhay. Ma'am Kalila, tawag ni Mirabel, nainip sa katahimikan. Are you listening? Sabi ko, ilayo mo ang anak mo sa basura. Hindi makasagot si Kalila. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng sarili niyang puso at ang tanong na umuukil-kil sa kanyang isipan. Bakit siya narito? At bakit ang demonyong sumira sa buhay niya ay mukhang isang anghel na binakli-bakli ang pakpak? Ang kamay ni Kalila ay nanginginig habang hawak ang mamahaling ballpen na inabot sa kanya. Sa harap niya ay nakalatag ang isang kontrata. Ang mga letrang nakalimbag dito ay tila mga kadenang bakal na handang gumapos sa kanyang kalayaan. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang hilahin si Nena at lumayo sa mansyong ito na amoy sampagwita ngunit puno ng laso ng hangin. Ang imahe ng peklat sa pulso ni Tarin, ang peklat ni Severo Almonte, ay paulit-ulit na gumuguhit sa kanyang isipan, nagpapaalala sa sakit ng kahapon. Paano niya mapagsisilbihan ang taong pumatay sa kanyang asawa? Paano niya matatanggap ang pera mula sa mga kamay na marumi sa dugo? Akmang ibababa na niya ang panulat nang maramdaman niya ang pag-ugong ng kanyang telepono sa bulsa ng kanyang palda. Ang vibration na yon ay tila isang babala. Pasimple niya itong kinuha at sinulyapan ng screen. Pangalan ng doktor ni Nena ang nakasulat. Sa isang iglap, ang apoy ng kanyang galit ay napatay ng malamig na tubig ng realidad. Ang operasyon ni Nena, ang gamot, ang hinaharap ng kanyang anak. Tiningnan niya si Nena na masayang naglalaro ng manika sa isang sulok. Walang kamuwang-muwang na ang buhay ng kanyang ina ay nasa isang sangang daan. Ang pagmamahal ng isang ina ay hamak na mas matimbang kaysa sa anumang prinsipyo o puot. Are you going to sign it or stare at it all day? Ang boses ay nanggaling sa lalaking kakapasok lang sa beranda. Si Attorney Lauro Quintana. Nakasuot ito ng Amerikana na halatang mas mahal pa sa buhay ng isang ordinaryong manggagawa. Ang kanyang buhok ay plansado at ang kanyang ngapon ng ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Siya ang abogado ng mga Almonte, ang ahas na laging nakapulupot sa leeg ng kumpanya. Attorney Lauro, bati ni Mirabel, sabay abot ng pisngi para sa isang beso na puno ng malisya. Our little artist here is having second thoughts. Masyado yatang mabigat ang offer ko. Lumapit si Lauro kay Kalila. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay nanunuot sa ilong ni Kalila. Mrs., let me be clear. This isn't just a job offer. It's a lifeline. Kapag lumabas ka sa gate na yan nang hindi pinipirmahan ito, you walk away with nothing. At balita ko, kailangan mo ng pera para sa... Ano nga ulit yon? Puso ng anak mo. Nanlamig si Kalila. Alam nila. Inimbestigahan siya ng mga ito bago pa man siya tumapak dito. Ang pakiramdam na hubad siya sa harap ng mga lobo ay nagdulot ng kilabot sa kanyang kalamnan. Wala siyang takas. Humugot siya ng malalim na hininga na tila hinihila ang lahat ng natitirang tapang sa kanyang dibdib at idiniin ang dulo ng ballpen sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay parang paghiwa sa sarili niyang dangal. Good choice. Ngisi ni Lauro
habang mabilis na hinablot ang kontrata. Welcome to Mansion Almonte. Remember rule number 1. What you see inside, stays inside. Or else, magkikita tayo sa korte. Nang hapong yon, habang nag-aayos si Kalila ng kanyang mga gamit sa pagpipinta sa hardin, nasaksihan niya ang isang eksenang dumurog sa kanyang puso nang higit pa sa inaasahan niya. Nakaupo si Mirabel sa malambot na sofa sa veranda, nagbabasa ng fashion magazine habang humihigop ng iced tea. Sa paanan niya ay naroon si Tarin. Hindi siya nakaupo sa upuan, kundi nakadapa sa malamig na marmol. Ang likod ni Tarin ay ginawang tuntungan ni Mirabel para sa kanyang mga paa. Tila ba ang lalaki ay isang piraso ng muebles na walang pakiramdam. Ang putik sa damit ni Tarin ay humahawa sa makintab na sahig, ngunit tila wala na siyang lakas para gumalaw o umangal. Nakayuko lamang siya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang dating makapangyarihang Severo Almonte, ang lalaking kinatatakutan ng mga unyon at empleyado. Ngayon ay isa na lamang tuntungan ng isang babaeng ganid. Isang matinding pagtatalo ang naganap sa kalooban ni Kalila. Ito ang lalaking kinamumuhian niya. Dapat siyang matuwa. Dapat siyang magdiwang na nakikita itong nagdurusa. Ito ang karma. Ngunit bakit ang nararamdaman niya ay hindi saya, kundi isang mabigat na awa na sumasakal sa kanyang lalamunan. Walang tao ang nararapat tratuhin ng ganito, kahit pa ang pinakamalaking makasalanan. Nang umalis si Mirabel upang sagutin ang isang tawag sa telepono, naiwan si Tarin na nakadapa pa rin. Tila takot na gumalaw baka pagalitan. Dahan-dahang lumapit si Kalila, nagkukunwaring naghahalo ng pintura. Napansin siya ni Tarin. Dahan-dahang inangat ng lalaki ang kanyang ulo at lumingalinga sa paligid upang siguraduhing walang nakatingin. Mula sa gusgusin niyang bulsa may dinukot siyang bagay. Nanginginig ang kanyang maruming kamay nang iabot niya ito kay Kalila. Isang maliit na hilaw na mangga. May mga kagat na ito ng insekto at hindi perpekto ang hugis. Marahil ay pinulot niya lamang sa damuhan kung saan ito nahulog. Para sa bata. Garalgal ang boses ni Tarin. Tila ba matagal na panahon na simula noong huli niyang gamitin ang kanyang vocal cords. Nakita ko. Gutom siya. Natigilan si Kalila. Ang mangga ay nanginginit sa kanyang palad. Sa kabila ng gutom at pagpapahirap na dinaranas nito, nakuha pa rin ni Tarin na mag-isip para sa iba. Ang halimaw na nasa isip ni Kalila ay unti-unting nababasag. At sa likod nito ay may isang taong humihingi ng saklolo sa pinakatahimik na paraan. Salamat! Bulong ni Kalila. Halos hindi lumabas ang boses. Pagsapit ng gabi, bago umuwi, dumaan si Kalila sa likod ng mansyon upang kunin ang naiwang payong. Ang mga ilaw sa bahay ay patay na, maliban sa isang dim light sa silid kung saan nakakulong si Tarin tuwing gabi. Isang maliit na kwarto na dating lagayan ng mga kagamitan sa paglilinis. Narinig ni Kalila ang boses ni Lauro. Malapit na, Mirabel. Konting tiis na lang. Next month is the final verification for the Swiss accounts. Kailangan natin ng Mongmat, Iris, niya na bukas at buhay. I know, sagot ni Mirabel. Ang boses ay walang bahid ng pagmamahal. Pero ang ingay niya kagabi. Iyak ng iyak. Tinatawag ang nanay niya. Nakakarindi. Sumilip si Kalila sa siwang ng bintana. Ang nakita niya ay nagpatigil ng pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Nakaupo si Tarin sa isang silyang kahoy. Nakatali ang mga kamay at paa. Si Mirabel ay may hawak na isang hiringgilya na naglalaman ng likidong kulay asul na neon. Ito ang vitamins mo, Tarin. Malambing na sabi ni Mirabel, ngunit ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Para mahimbing ang tulog mo at hindi ka managinip ng kung ano-ano. Itinusok ni Mirabel ang karayom sa leeg ng lalaki nang walang pasubali. Napadilat ng malaki si Tarin. Ang kanyang katawan ay namilipit sa isang matinding pulikat. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumobo sa hirap.
Walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang tunog ng pagkalog ng silya sa sahig at ang mabigat na paghinga ang pumuno sa kwarto. Ilang saglit pa, bumagsak ang ulo ni Tarin sa kanyang dibdib. Ang laway ay tumulo mula sa kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay nawalan ng ulirat. Napatakip si Kalila ng bibig at napaupo sa damuhan. Hindi iyon bitamina. Iyon ay lason. Lason para patayin ang isipan ni Severo habang pinapanatiling buhay ang kanyang katawan para sa pera. Ang kontratang pinirmahan niya kanina ay hindi lang kontrata sa trabaho. Kasunduan iyon ng pakikipagsabwatan sa isang dahan-dahan at malupit na pagpatay. At sa gabing iyon, sa ilalim ng malamig na buwan, alam ni Kalila na wala na siyang atrasan. Nasa loob na siya ng impyerno at ang tanging paraan para makalabas ay ang dumaan sa apoy. Ang katahimikan ng hapon ay binasag lamang ng pag-alis ng mamahaling sasakyan ni Mirabel Quintos. Mula sa bintana ng sala, pinanood ni Kalila ang paglabas ng itim na SUV sa gate. Dala ang babaeng nagpapanggap na anghel, ngunit may itinatagong sungay. Naiwan sa mansyon ang isang nakabibiinging kapayapaan na tila ba ang bawat dingding ay nagpipigil ng hininga. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Kalila. Si Nena ay mahimbing na natutulog sa sofa pagkatapos ng tanghalian, yakap ang kanyang manika. Ang mga katulong ay abala sa kani-kanilang mga gawain sa kabilang bahagi ng bahay. Walang nakatingin. Dahan-dahang naglakad si Kalila patungo sa maliit na bodega sa likod ng hardin kung saan nakakulong si Tarin. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kutsilyo na ginamit niya kanina sa pagbabalat ng mansanas para kay Nena. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa mga bintana. Isang paalala ng kapangyarihan na nasa kanyang mga palad. Maaari niyang tapusin ang lahat ngayon. Isang hiwa, isang mabilis na galaw, at ang lalaking naging sanhi ng pagkaulila ng kanyang anak ay mawawala na sa mundo. Hindi ba't ito ang hustisya? Hindi ba't ito ang kabayaran sa buhay na kinuha ng kapabayaan ng kumpanya ni Severo Almonte? Pagbukas niya ng pinto ng bodega, sumalubong sa kanya ang amoy ng luma, alikabok, at panghi. Sa isang sulok, nakahiga si Tarin sa isang manipis na banig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lagnat, bunga marahil ng gamot na itinurok sa kanya kagabi at sa pagkakabilad sa ulan. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Wala ang bakas ng aroganteng CEO na nakita ni Kalila sa mga balita noon, iyong lalaking ni hindi man lang tumingin sa kanya nang magmamakaawa siya para sa tulong matapos ang aksidente. Ang nasa harap niya ngayon ay isang basag na anino. Lumapit si Kalila. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, puno ng galit na ilang taon niyang kinimkim. Itinaas niya ang kamay na may hawak na kutsilyo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at malakas sa kanyang dibdib. Tila ba gusto nitong kumawala. Ito na ang pagkakataon. Walang makakaalam. Pwede niyang palabasin na inatake ito sa puso. O kaya ay nagpakamatay sa hirap. Ngunit bago pa man siya makagawa ng desisyon, nagsalita si Tarin sa kanyang pagtulog. Ang kanyang boses ay garalgal, mahina at puno ng takot. Nanay, wag po, masakit. Natigilan si Kalila. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nanatiling nakataas sa ere, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang tinig na yon ay hindi tinig ng isang halimaw. Iyon ay tinig ng isang batang takot at nasasaktan. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Tarin, ang pagtulo ng pawis sa sentido nito, at ang panginginig ng mga labi na tila ba isang batang naghahanap ng kalinga sa gitna ng bangungot. Biglang bumalik sa isipan ni Kalila ang imahe ng kanyang asawa sa loob ng kabaong. Naalala niya ang lamig ng bangkay nito nang huli niya itong hagkan. Naalala niya ang sobrang iniabot ng abogado ng Almonte Group
Walang salitang pampalubag loob, walang paghingi ng tawad, kundi pera lang na pambayad sa buhay ng isang ama. Ang galit ay muling sumiklab sa kanyang dibdib, mainit at mapanira. Ito ang pagkakataon para magbayad ang may-ari ng kumpanyang yon. Ito ang hustisya para sa mga gabing umiiyak si Nena na hinahanap ang tatay niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kutsilyo, ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumilitaw sa tindi ng puwersa. Itinutok niya ang talim sa dibdib ng lalaki. Isang mabilis na baon lang, tapos na ang lahat. Ngunit muling umungol si Tarin, mas mahina at mas kaawa-awa ngayon. Ang kanyang kamay, na puno ng galos at dumi, ay kusa at walang malay na humaplos sa hangin, tila may inaabot na hindi nakikita. Ang galaw na yon ay kaparehong-kapareho ng ginagawa ni Nena kapag nilalagnat ito at hinahanap ang yakap ng ina. Bumagsak ang mga balikat ni Kalila. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay biglang bumigat na parang isang toneladang bato. Tiningnan niya ang sarili niyang refleksyon sa talim ng patalim. Ang mga mata niyang puno ng luha at poot. Kung itutuloy niya ito, ano ang ipagkaiba niya kay Mirabel? Kung papatay siya ng isang taong walang kalaban-laban at walang malay, magiging halimaw din ba siya sa paningin ng kanyang anak? Dahan-dahan, na parang isang natalo sa gera, ibinaba ni Kalila ang kutsilyo. Ibinalik niya ito sa kanyang bulsa. Ang lamig ng metal ay sumiksik sa kanyang hita. Hindi siya mamamatay tao. Siya ay isang ina. At ang puso ng isang ina ay hindi kayang pumatay ng sinumang tumatawag sa sarili nitong ina. Kahit pa ang taong yon ay isang demonyo sa ibang buhay. Sa halip na saktan, kumuha si Kalila ng isang lumang basahan na nakasabit sa dingding. Isinawsaw niya ito sa timba ng tubig na nasa tabi ng pinto, pinigan ng bahagya at maingat na idinampi sa nag-iinit na noo ni Tarin. Ang lamig ng basahan ay tila nagbigay ng kaunting ginhawa sa lalaki. Unti-unting kumalma ang kanyang paghinga, ang kanyang mukha, na kanina ay lukot sa sakit, ay naging maamo. Sa ilalim ng dumi at balbas, nakita ni Kalila ang mukha ng isang tao na minsan ay naging makapangyarihan, ngunit ngayon ay walang-wala. Habang pinupunasan niya ang leeg ng lalaki, biglang dumilat si Tarin. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok kay Kalila, kundi sa kawalan. Tila ba nasa ibang dimensyon ang kanyang diwa. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, at ang boses na lumabas ay tila nanggagaling sa isang malalim na balon ng desperasyon. 0, 8, 1, 9, 9, 4. Ang bulong ni Tarin, ang bawat numero ay binibigkas niya ng may diin at paghihirap. Ang bakal na kahon, nasa likod ng painting, huwag mong ibibigay sa kanila. Huwag. Napakunot ang noo ni Kalila. Hindi ito ang karaniwang salita ng isang taong nawala sa sarili. Ang mga numerong iyon, 08-11-74, ay parang isang susi. Isang kombinasyon na pilit inililihim ng kanyang subconscious kahit panilaso na ng gamot ang kanyang isipan. Mabilis na itinanong ni Kalila sa kanyang sarili kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong iyon. Ngunit wala siyang panahon para mag-analisa. Ang mahalaga ngayon ay ang pagbaba ng lagnat ng lalaki. Piniga niyang muli ang basahan at idinampi ito sa pisngi ni Tarin. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nanlaban. Sa halip, kusa itong sumandal sa palad ni Kalila. Tila isang ligaw na pusa na sa wakas ay nakahanap ng init sa gitna ng bagyo. Ang galit sa puso ni Kalila ay pansamantalang natabunan ng isang kakaibang damdamin. Hindi pagpapatawad, kundi pagkilala sa pagiging tao ng kanyang kaaway. Hindi ako katulad niya, bulong ni Kalila sa hangin. Tila kinakausap ang sarili habang pinupunasan ang dumi sa mukha ni Severo. Hindi ako pumapatay ng walang kalaban-laban. Tao ako, Severo, at ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao bago kita singilin sa mga kasalanan mo. Ang sandali ng katahimikan at kakaibang koneksyon ay biglang binasag ng isang tunog mula sa labas.
Ang malakas na ugong ng makina ng isang sasakyan ay dumagundong sa driveway. Kasunod ang tunog ng mga gulong na umuukit sa graba. Nanlaki ang mga mata ni Kalila. Kilala niya ang tunog ng makina na yon. Iyon ang sports car ni Attorney Lauro. Bakit siya bumalik? Ang sabi ni Mirabel ay magkasama silang aalis para sa isang meeting. Mabilis na tumayo si Kalila. Ang kanyang puso ay kumalabog sa kanyang lalamunan na parang tambol ng digmaan. Kailangan niyang makaalis dito. Kailangan niyang makalabas ng bodega bago siya makita. Dali-dali niyang itinago ang basahan sa likod ng mga lumang kahon at inayos ang kanyang damit. Humakbang siya palapit sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang seradura. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ng bodega ay biglang bumukas ng malakas at ang sikat ng araw ay pumasok sa madilim na kwarto na lumikha ng isang mahabang anino sa sahig. Sa pintuan ay nakatayo ang figura ni Attorney Lauro Quintana. Ang kanyang mamahaling suit ay nagniningning sa araw, ngunit ang kanyang mukha ay nababalot ng dilim at hinala. Ang mga mata ni Lauro ay nagpalipat-lipat mula kay Tarin na nakahandusay sa banig, patungo kay Kalila na nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang mukha ay namumutla sa takot. Isang nangiting aso ang unti-unting gumuhit sa mga labi ng abogado. Well, ang boses ni Lauro ay mababa at mapanganib. Tila isang ahas na nakahanap ng kanyang biktima. Anong ginagawa ng ating mahusay na pintor sa kwarto ng aso at bakit parang masyado kayong malapit sa isa't isa? Humakbang papasok si Lauro at sa bawat hakbang niya ay tila sumisikip ang mundo ni Kalila. Ang pinto sa likod ng abogado ay dahan-dahang sumara na ikinulong silang tatlo sa loob ng masikip at maalikabok na silid. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila naging yelo sa pagpasok ni Attorney Lauro Quintana. Ang bawat hakbang ng kanyang makintab na sapatos sa maalikabok na sahig ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Kalila. Pakiramdam niya ay isa siyang daga na nasukol ng isang gutom na pusa. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Huminga ng malalim si Kalila. Pilit na pinatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang tuhod ay nanginginig. Hinarap niya ang abogado nang may pekeng tapang at itinuro ang pader sa likuran ni Tarin. Sinusukat ko lang ang pader, attorney. Ang paliwanag ni Kalila. Sinisikap na huwag mautal. Ang bodega na ito ay konektado sa garden wall. Kailangan kong siguraduhin na hindi tumatagos ang moisture o anumang tubig ulan mula dito. Dahil kung hindi, masisira agad ang mural na ipinapagawa ni Ma'am Mirabel. Ayaw naman nating mangyari iyon, hindi ba? Huminto si Lauro sa kanyang harapan. Ang distansya nila ay masyadong malapit para maging komportable. Ang amoy ng kanyang mamahaling cologne ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy at pawis sa loob ng kwarto. Tinitigan niya si Kalila. Ang kanyang mga mata ay naniningkit na tila sinusuri ang bawat himaymay ng kasinungalingan sa mukha ng babae. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin kay Tarin na ngayon ay nakabaluktot sa sulok at takot na takot. Isang nakakapanindig balahibong ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lauro. Masyado kang masipag, misis. Wika niya sabay tapik sa balikat ni Kalila. Isang tapik na mabigat at may halong pagbabanta. Just make sure na pader lang ang sinusukat mo at hindi ang mga bagay na hindi mo dapat pinapakialaman. Ang curiosity, minsan, ay nakakamamatay. Nang makaalis ang abogado, napasandal si Kalila sa pinto. Habol ang kanyang hininga. Ligtas siya sa ngayon, pero alam niyang nagmamatsyag ang mga buwitre. Sa mga sumunod na araw, naging rutina na ni Kalila ang pagpipinta sa hardin habang si Nena ay naglalaro sa damuhan. At sa bawat oras na abala si Mirabel sa kanyang mga tea party at social gatherings, isang lihim na pagkakaibigan ang nabubuo sa pagitan ng munting anghel at ng tinaguriang halimaw. Mula sa kanyang pwesto sa scaffolding, lihim na pinagmamasdan ni Kalila ang interaksyon ng dalawa. Nakita niya si Nena na inaabutan si Tarin ng mga makukulay na bato na napulot nito
Sa halip na itapon o kainin ang mga ito, gaya ng inaasahan sa isang baliw, inayos ni Tarin ang mga bato sa lupa. Hindi ito basta pagtambak. Inihanay niya ang mga ito ayon sa laki at kulay, bumubuo ng mga geometric patterns at shapes na pulido at tumpak. Isang hapon, nakita ni Kalila si Tarin na may hawak na kapirasong uling mula sa ihawan. Sa sementadong sahig ng likod bahay, gumuhit siya. Ang akala ni Kalila ay mga guhit bata lamang ang makikita niya. Ngunit nang lumapit siya, napasinghap siya sa gulat. Ang uling sa semento ay bumuo ng isang perpektong larawan ni Nena. Ang kulot nitong buhok, ang tawa sa kanyang mga mata, ang hugis ng kanyang ilong. Ang mga linya ay sigurado at puno ng emosyon. Ito ay gawa ng isang kamay na sanay humawak ng lapis, kamay ng isang arkitekto o artist, hindi ng isang taong nawala sa sarili. Muling naramdaman ni Kalila ang kirot sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito ay puno ng talento at talino na pilit nilulunod ng gamot ni Mirabel. Ang galing ni Kuya Tarin, di ba nanay? Masayang tanong ni Nena habang pumapalakpak. Tumango lang si Kalila, hindi makapagsalita. Inilabas niya ang baon nilang tanghalian, isang simpleng adobo at kanin. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sila kumain ng magkahiwalay. Umupo si Kalila at Nena sa damuhan at inanyayahan nila si Tarin na lumapit. Noong una ay nag-atubili ang lalaki, tila takot na paluin o sigawan. Ngunit nang iabot ni Nena ang isang kutsara, dahan-dahang lumapit si Tarin. Ang pagkain nila ay tahimik, ngunit puno ng hindi maipaliwanag na koneksyon. Pinanood ni Kalila kung paano maingat na kumain si Tarin. Tinitiyak na hindi matatapon ang kahit isang butil ng kanin na para bang ginto ang bawat subo. Nang matapos silang kumain, inabot ni Kalila ang isang baso ng tubig kay Tarin. Sa paglipat ng baso, nagkadikit ang kanilang mga daliri. Isang kuryente ang naramdaman ni Kalila. Hindi ito kuryente ng romansa, kundi kuryente ng pagkilala. Tumingala si Tarin. Sa loob ng ilang saglit na wala ang ulap sa kanyang mga mata. Ang tingin na ibinigay niya kay Kalila ay malalim, malungkot, at puno ng pasasalamat. Salamat, bulong ni Tarin. Ang boses ay mababa at paos. Salamat, Mrs. Nanigas si Kalila. Ang tawag na Mrs. ay parang punyal na tumarak sa kanyang puso. Siya ay isang Mrs. dahil sa lalaking ito at siya ay naging byuda dahil din sa lalaking ito. Ang salitang iyon ay nagpaalala sa kanya ng kanyang nawalang asawa at sa ironya na ang taong pumatay sa kanyang kabiyak ay siya ring taong nagpapasalamat sa kanya ngayon dahil sa isang basong tubig. Ang mapayapang tagpo ay biglang naglaho nang marinig nila ang matinis na boses ni Mirabel mula sa veranda. Nena, don't run inside the house! Napatingin si Kalila. Habang nagliligpit siya ng pinagkainan, hindi niya namalayan na pumasok pala si Nena sa loob ng mansyon upang habulin ang isang paru-paro. Mabilis na tumakbo si Kalila patungo sa veranda. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot. Sa loob ng malawak na sala, nakita niya si Nena na tumatakbo paikot sa isang mamahaling mesa. Sa gitna nito ay nakapatong ang isang sinaunang florera na galing pa sa Ming Dynasty, ang paboritong koleksyon ni Mirabel. Nena, huwag! Sigaw ni Kalila. Ngunit huli na ang lahat. Sa pagliko ng bata, nasagi ng laylayan ng kanyang damit ang mesa. Ang florera ay dahan-dahang tumagilid, nawalan ng balanse at nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ay tila kulog na yumanig sa buong kabahayan. Ang mga pira-pirasong porselana ay kumalat sa makintab na sahig, kasabay ng nakabibinging katahimikan na bumalot sa kwarto. Namutla si Nena at nagsimulang umiyak sa takot. Si Mirabel, na noon ay pababa ng hagdan, ay sumigaw sa galit. Ang kanyang mukha ay namula at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumabas. You stupid brat! Hiyaw ni Mirabel.
Mabilis siyang lumapit kay Nena, ang kanyang kamay ay nakataas, handang-handa na para dumapo sa maliit na mukha ng bata. Wala kang kwenta, turuan kita ng leksyon. Tumakbo si Kalila, ngunit alam niyang hindi siya aabot. Masyadong malayo ang pinto. Nakita niya ang paghawi ng kamay ni Mirabel sa ere, pababa sa kanyang anak na nakapikit at umiiyak. Ipinikit ni Kalila ang kanyang mga mata. Hinihintay ang tunog ng sampal at ang iyak ng kanyang anak. Ngunit iba ang nangyari. Isang mabilis na anino ang dumaan sa harap niya. Isang katawan ang sumalag sa ere. Ang malakas na tunog ng palad na tumama sa laman ay umalingaw-ngaw sa sala. Pagmulat ni Kalila, nakita niya si Nena na nakaupo sa sahig, nanginginig, ngunit walang galos. Sa ibabaw ng bata, nakayuko si Tarin. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Mirabel. Ang sampal ni Mirabel ay dumapo ng buong lakas sa pisngi ni Tarin. Ang lakas ng impact ay nag-iwan ng pulang marka sa maruming mukha ng lalaki. Napahawak si Tarin sa kanyang pisngi. Ang kanyang balikat ay nakukuba sa sakit. Ngunit hindi siya umalis sa kanyang pwesto. Nanatili siyang nakayuko, ginagawang panangga ang sariling katawan upang siguraduhing hindi madadapuan kahit dulo ng kuko ni Mirabel ang batang nasa kanyang likuran. Napatigil ang buong mundo ni Kalila. Ang kanyang hininga ay naipit sa lalamunan habang pinapanood ang eksena. Ang lalaking pumatay sa kanyang asawa, ang lalaking isinumpa niya sa impyerno, ay siya ring lalaking sumalo sa sakit na para sana sa kanyang anak. How dare you! Ang bulyaw ni Mirabel, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding poot. Ang lakas ng loob mong humarang. Alam mo ba kung magkano ang binasag ng pesteng batang yan? That vase costs more than your useless life. Sa halip na matakot o tumakbo, dahan-dahang inangat ni Tarin ang kanyang ulo. Ang kanyang pisngi ay mabilis na namaga at pumula. Bakas ang 5 daliri ng asawa, ngunit sa kanyang mga mata, wala ang takot na karaniwang nakikita ni Kalila. Mayroon doong isang uri ng tapang, isang proteksyon, na hindi nagmumula sa isip kundi sa puso. Tumingin si Tarin kay Nena, na ngayon ay nakayakap sa binti ng lalaki at humihikbi. Gamit ang kanyang maruming hinlalaki, marahang pinunasan ni Tarin ang luha sa mata ng bata. Huwag iyak! Ang utal na bulong ni Tarin. Okay lang si kuya. Bumalik ang diwa ni Kalila. Mabilis siyang tumakbo at hinila si Nena palayo kay Mirabel. Niyakap ito nang mahigpit na tila ba mawawala ang bata kung bibitawan niya. Ang kanyang puso ay kumalabog sa halu-halong takot at pasasalamat. Ma Mirabel, patawad po, aksidente lang po, ang makaawa ni Kalila. Habang hinihimas ang likod ng anak na nanginginig sa takot. Babayaran ko po, pagtatrabahuhan ko po. Babayaran? Tumawa ng mapakla si Mirabel. Ang tawa niya ay matinis at walang bahid ng saya. Kahit magtrabaho ka ng 10 taon, hindi mo mababayaran ang antik na yan. At ikaw, binalingan ni Mirabel si Tarin. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang malamig at malupit na ekspresyon. Dahil masyado kang nagmamagaling, ikaw ang magbabayad sa kasalanan ng bisita mo. Manang, yaya, nagdatingan ng mga katulong, nakayuko at takot na madamay sa galit ng senyora. Ilabas ang asong yan, utos ni Mirabel. Habang itinuturo si Tarin, ikadena siya sa gitna ng hardin. Walang bubong, walang pagkain. Let him enjoy the coming storm. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang niya. Hindi lumaban si Tarin nang hilahin siya ng 2 hardinero palabas. Habang kinakaladkad siya palayo, lumingon siya kay Kalila at Nena. Sa kanyang mga mata, walang sumbat, walang hinihinging tulong. Mayroon lamang isang tahimik na mensahe. Ligtas siya. Iyon lang ang mahalaga. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Nena sa tabi niya sa kanilang maliit na inuupahang kwarto, hindi makatulog si Kalila. Ang hangin sa labas ay umiihip ng malakas at ang mga bintana ay kumakalampag sa bawat hampas ng ulan.
may bagyo. Bumangon si Kalila at sumilip sa bintana. Mula sa malayo, natatanaw niya ang Mansion Almonte. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, naisip niya si Tarin. Naisip niya ang lalaking nakakadena sa gitna ng hardin, basang-basa at nilalamig. Tinitiis ang parusa na hindi naman para sa kanya. Napahawak si Kalila sa kanyang dibdib. Ang galit na matagal niyang inalagaan para kay Severo Almonte ay unti-unting nadudurog. Paano niya patuloy na kamumuhian ang taong handang maging panangga para sa kanyang anak? Ang halimaw na nasa isip niya ay unti-unting naglalaho at ang natitira ay isang taong basag, sugatan, ngunit may natitira pang busilak na puso na pilit pinapatay ng mundo. At sa unang pagkakataon, ang luha na pumatak sa mata ni Kalila ay hindi para sa kanyang asawa, kundi para sa lalaking pumatay dito. Tila nakikiramay ang langit sa pighati ng lupa ng gabing iyon. Ang ulan ay bumubuhos ng walang humpay na para bang nais nitong hugasan ang lahat ng dumi at kasalanan sa loob ng Mansion Almonte. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana, lumilikha ng tunog na parang mga kaluluwang nagmamakaawa na makapasok. Sa loob ng marangyang silid-tulugan, mahimbing na natutulog si Mirabel, balot ng makapal na duvet at komportableng init ng air conditioner. Walang pakialam sa bagyong nagngangalit sa labas. Ngunit sa servants' quarters, hindi madalaw ng antok si Kalila. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa kanyang anak na si Nena, na payapang natutulog. Ang bawat paghinga ng bata ay paalala sa kanya ng sakripisyong ginawa ni Tarin kanina. Ang pisnging dapat ay namaga sa sampal, ang takot na dapat ay naramdaman ng kanyang anak. Lahat ng iyon ay sinalo ng lalaking na ngayon ay nasa labas. Nakakadena, sa gitna ng unos, ang konsensya ni Kalila ay parang isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Paano siya makakatulog sa ilalim ng bubong na ito habang ang taong nagligtas sa anak niya ay tinatrato na mas masahol pa sa hayop? Ang imahe ni Tarin na kinakaladkad palabas, basang-basa at nakayuko, ay paulit-ulit na gumuguhit sa kanyang isipan. Hindi na siya nakatiis. Dahan-dahang tumayo si Kalila. Kinuha ang isang makapal na kumot at ang natitirang gamot para sa lagnat na nasa kanyang bag. Kinuha niya ang payong sa gilid ng pinto at suong ang dilim. Lumabas siya sa likod bahay. Ang lamig ng hangin ay agad na sumampal sa kanyang mukha. Ang ulan ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hardin na maganda at makulay sa umaga, ngayon ay nagmimistulang isang mapanganib na gubat. Sa gitna nito, sa tabi ng isang lumang puno ng akasya, naroon ang doghouse kung saan ikinadena si Tarin. Walang sapat na bubong ang silungan. Ang tubig ay pumapasok sa loob at ang putik ay umaabot na sa sahig nito. Nakita ni Kalila si Tarin na nakabaluktot sa isang sulok. Nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mga labi ay nangingitim sa lamig at ang kanyang mga ngipin ay nagtatagisan sa tindi ng panginginig. Tarin, tawag ni Kalila. Ang boses niya ay halos lunurin ng ugong ng hangin. Dahan-dahang iminulat ni Tarin ang kanyang mga mata. Pula ang mga ito at puno ng pagod. Nang makita niya si Kalila, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang nanginginig na mga labidi. "Oh, Amisi," ang garalgal niyang bulong. "Bakit ka andito? Bibasa ka na." Lumuhod si Kalila sa putikan, hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang pantalon. Ibinaba niya ang payong upang takpan silang dalawa at mabilis na ibinalot ang makapal na kumot sa nangangatog na katawan ng lalaki. Ang init ng noo ni Tarin ay tumagos sa kanyang palad. Nang haplusin niya ito, inaapoy siya ng lagnat. "Inumin mo ito," utos ni Kalila habang isinusubo ang gamot at iniaabot ang tubig na dala niya. Sinunod siya ni Tarin na parang isang masunuring bata. Pagkatapos uminom, muli itong sumandal sa pader ng doghouse. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Tinitigan siya ni Kalila. Ito ang makapangyarihang
Severo Almonte, ang lalaking minsan niyang sinisi sa lahat ng kamalasan sa buhay niya. Ngayon, sa ilalim ng ulan at dilim, wala siyang nakikitang bakas ng kayabangan. Ang nakikita lang niya ay isang taong basag, sugatan, at nangangailangan ng kalinga. Akmang tatayo na sana si Kalila upang ayusin ang bubong ng silungan nang maramdaman niya ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang pulso. Napatingin siya kay Tarin. Ang mga mata nito ay nakapako sa kanya, puno ng takot at pagsusumamo. Hinila ni Tarin ang kamay ni Kalila at idinampi ito sa kanyang pisngi na nag-iinit sa lagnat, tila kumukuha ng lakas mula sa haplos ng isang tao. Huwag, huwag kang aalis. Ang bulong ni Tarin. Ang luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. Malamig, sobrang lamig. Huwag mo akong iwan. Please. Nanlambot ang puso ni Kalila. Sa sandaling iyon, nalusaw ang pader na naghihiwalay sa kanila. Ang pader ng amo at alipin, ng biktima at salarin. Nanatili siya doon, nakaluhod sa putikan. Hinahayaan na ang kanyang palad ay maging sandigan ng lalaking pinagtaksilan ng mundo. Hinawakan niya ang kabilang kamay ni Tarin at piniga ito ng mahigpit. Ipinaparamdam na hindi ito nag-iisa. Habang inaayos ni Kalila ang kumot sa paanan ni Tarin upang masiguradong hindi ito mababasa. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay na nakatahi sa laylayan ng gulagulanit na pantalon ng lalaki. Napakunot noo si Kalila. Pasimple niyang kinapa ang bagay na yon. Maliit ito at gawa sa metal. Dahil sa kuryosidad, at habang tuliro pa si Tarin sa lagnat, dahan-dahan niyang sinilip ang loob ng tahi. Isang maliit na susi. Bakit may itinatagong susi ang isang taong nawala sa sarili? At bakit dito niya ito itinago? Sa pinakailalim ng kanyang kasuotan, kung saan hindi ito makikita ng sinuman. Napagtanto ni Kalila na sa kabila ng epekto ng gamot, may bahagi pa rin ng isip ni Severo ang lumalaban. May bahagi pa rin sa kanya ang nagpaplanong tumakas o may protektahan. Ang susi na ito ay hindi lamang basta metal. Ito ay simbolo ng kanyang natitirang pag-asa. Ibinalik ni Kalila ang tela upang takpan ang susi. Tumingin siya sa mansyon na nakatayo sa di kalayuan. Ang mga ilaw ay patay at tahimik. Alam niyang hindi na siya pwedeng maging bystander lang. Kung hahayaan niyang magpatuloy ito, papatayin ni Mirabel at Lauro si Severo bago pa man nito magamit ang susi na yon. At kapag namatay si Severo, mamatay din ang katotohanan tungkol sa asawa ni Kalila. Kailangan niya ng kakampi. Bumalik si Kalila sa kanyang kwarto ng madaling araw, basang-basa, ngunit buo ang loob. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at hinalungkat ang isang piraso ng papel na matagal na niyang itinatao. Ang number na ibinigay sa kanya ng isang matandang lalaki na nagngangalang Don Elpidio, ang dating mayordomo ng mga Almonte na minsang nagtangkang lumapit sa kanya noon, ngunit itinaboy niya dahil sa galit. Nanginginig ang mga daliri ni Kalila habang tinitipa ang numero. Ang bawat ring sa kabilang linya ay tila tumatagal ng habambuhay. Hello! Ang sagot ng isang boses na matanda at paos sa kabilang linya. Don Elpidio, sagot ni Kalila. Ang boses niya ay mahina upang hindi magising si Nena, ngunit matatag. Si Kalila Ibarra po ito, ang asawa ng namatay sa construction site noon. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang matanda ng may halong gulat at pag-asa. Mrs. Ibarra, bakit napatawag ka? Nasa loob ako ng mansyon, diretso niyang sabi. Nakita ko siya. Nakita ko si Severo. Buhay siya pero unti-unti siyang pinapatay ni Mirabel. Napabuntong hininga ng malalim ang matanda. Tila nabunutan ng tinik ngunit napalitan ng takot. Diyos ko, alam ko na buhay ang senyorito. Mrs., makinig ka sa akin. Kailangan mong mag-ingat. Bakit? Tanong ni Kalila. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas.
Bakit hindi siya namatay sa aksidente? Bakit siya nagkaganito? Ang sagot ni Don Elpidio ay nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Kalila. Ang boses ng matanda ay naging seryoso at puno ng pighati. Dahil hindi aksidente ang nangyari 5 taon na. Ang nakalilipas, Mrs. Paliwanag ni Elpidio, ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Ang sasakyan ni Severo, ang sasakyan na pumatay din sa pag-asa ng marami, ay sinadya. Nakita ng mekaniko ang ebidensya bago ito itinago ni Lauro. Ang mga preno ay sadyang pinutol. Nabitawan ni Kalila ang telepono sa kanyang kama. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ang asawa niya ay namatay dahil sa kapabayaan ng kumpanya. Iyon ang alam niya. Pero kung ang mismong may-ari ng kumpanya ay biktima rin ng sabwatan, ibig sabihin, pareho lang silang biktima ng iisang demonyo. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang anino ng doghouse ay halos hindi na maaninag sa dilim. Ang lalaking nandoon, ang lalaking hinawakan ng kamay niya kanina at nagmakaawang huwag siyang iwan, ay hindi ang kontrabida sa kwento niya. Siya ay isang kasama sa digmaan. At sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo, nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na lamang ito tungkol sa pera para sa operasyon ni Nena. Tungkol na ito sa paghihiganti at katarungan para sa 2 lalaking winasak ng kasakiman, ang asawa niya at si Severo Almonte. Ang sumunod na umaga ay tila mas mabagal ang sikat ng araw sa pagsikat, na para bang ang kalikasan mismo ay nag-aabang sa mga susunod na mangyayari. Ang bawat kilos ni Kalila ay kalkulado. Habang nagpipinta sa hardin, ang kanyang mga mata ay hindi lamang nakatutok sa pader, kundi sa bawat galaw sa loob ng mansyon, naghahanap ng tiyempo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kakaibang ritmo, isang halo ng takot at determinasyon. Ang pagkakataon ay dumating bandang tanghali. Isang delivery man ang dumating, dala ang isang malaking kahon mula sa isang mamahaling butik. Tuwang-tuwang bumaba si Mirabel sa hagdan upang salubungin ito. Ang kanyang atensyon ay pansamantalang nalipat sa bagong koleksyon ng mga damit. Ito na ang hudyat. Iniwan ni Kalila si Nena sa pangangalaga ng isang pinagkakatiwalaang katulong at dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang pag-akyat sa hagdan ng marmol ay parang pag-akyat sa isang bundok ng panganib. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng ingay sa kanyang pandinig. Ang pasilyo patungo sa silid ni Mirabel ay mahaba at tahimik. Ang mga mamahaling painting sa dingding ay tila may mga matang nakamasid sa kanya. Nang marating niya ang pinto ng silid tulugan, huminto siya at nakinig. Narinig niya ang boses ni Mirabel mula sa ibaba. Masayang nakikipag-usap sa telepono, marahil ay ipinagyayabang ang bago nitong nabili. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Ang silid ni Mirabel ay malawak at malamig. Ang amoy ng mamahaling pabango at pulbos ay nangingibabaw sa hangin. Sa ibabaw ng kanyang vanity table, sa gitna ng mga bote ng lotion at alahas, naroon ang hinahanap ni Kalila. Isang maliit na bote na may lamang likidong kulay asul, may etiketang Special Vitamins for Tarin. Sa tabi nito ay ang hiringgilya. Nanginginig ang mga kamay ni Kalila habang kinukuha mula sa kanyang bulsa ang isang kaparehong bote na ibinigay sa kanya ni Don Elpidio kaninang madaling araw sa kanilang lihim na pagkikita sa likod ng simbahan. Ang laman nito ay hindi lason, kundi isang antidote na gawa sa pinaghalong bitamina at mild stimulant, sapat para gisingin ang natutulog na isipan ni Severo. Ang kanyang plano ay simple, ngunit delikado. Papalitan niya ang bote. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig sa pawis habang inaabot ang bote ni Mirabel. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Nang mahawakan na niya ito, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa ibaba, malapit sa paanan ng hagdan. "Manang,
Nasaan ang tape measure? I need to check the size of this gown. Nanigas si Kalila sa kanyang kinatatayuan. Ang bote ay halos mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay umakyat sa kanyang lalamunan. Halos hindi siya makahinga. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa hagdan, wala siyang oras. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, ipinalit ni Kalila ang mga bote. Inilagay niya ang pekeng bitamina sa eksaktong pwesto kung saan nakalagay ang orihinal. Pagkatapos ay mabilis siyang nagtago sa likod ng makapal na kurtina sa tabi ng bintana. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mirabel, abala sa pagsusuri sa kanyang bagong damit. Dumaan siya sa harap ng vanity table nang hindi man lang ito tinitingnan. Kumuha siya ng ilang alahas at muling lumabas. Isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ilang minuto pang naghintay si Kalila. Sa likod ng kurtina, tinitiyak na ligtas na siyang lumabas. Nang marinig niya ang boses ni Mirabel na papalayo. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Ang puso ay parang sasabog sa kanyang dibdib. Nagtagumpay siya. Pagsapit ng gabi, gaya ng dati, kinaladkad ng mga hardinero si Tarin patungo sa kanyang kulungan. Ngunit bago ito ikandado, pumasok si Mirabel, dala ang tray na may hiringgilya. Ngumiti siya ng matamis sa lalaki, isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Vitamin time, Tarin, wika niya. Para maging malakas ka bukas, may bisita tayo. Itinurok niya ang gamot sa leeg ng lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang naramdaman ni Tarin. Walang biglaang pagkaantok, walang pamamanhid. Ilang minuto matapos umalis si Mirabel, isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang ulo. Napahawak si Tarin sa kanyang sentido. Ang kanyang katawan ay namilipit sa sahig. Ang sakit ay hindi pangkaraniwan. Para itong libu-libong karayom na sabay-sabay tumutusok sa kanyang bungo. Ang mga pira-pirasong alaala ay nagsimulang mag-flash sa likod ng kanyang mga mata na parang sirang pelikula. Ang manibela ng isang kotse. Ang mukha ni Mirabel na tumatawa. Ang tunog ng nababasag na salamin. Ang amoy ng nasusunog na goma. Ah! Isang ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang bibig. Hindi ito napansin ni Kalila. Nanooy siya abala sa pagpapatulog kay Nena. Ngunit nang mapadaan siya sa bodega upang iligpit ang kanyang mga gamit sa pagpipinta, narinig niya ang mahinang daing mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Tarin na nakahiga sa sahig, nangingisay at pinapawisan ng malamig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit at ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Tarin, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Kalila. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, nagsimula itong magsalita ng pautal-utal. Mga salitang walang koneksyon. Ang kontrata, ang pera. Bakit, Mirabel? Bakit? Naawa si Kalila. Lumuhod siya sa tabi nito. Naalala niya ang isang lumang awitin na laging kinakanta ng kanyang lola kapag siya ay may sakit. Isang simpleng oyayi mula sa kanilang probinsya. Sinimulan niyang kantahin ito. Ang kanyang boses ay mahina at halos pabulong. Isang payapang himig sa gitna ng uno sa isipan ng lalaki. Dahan-dahan, ang pangingisay ni Tarin ay humupa. Ang kanyang paghinga ay unti-unting kumalma. Ang sakit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang blankong ekspresyon habang abala si Kalila sa pag-awit. Sa kabilang dako ng mansyon, sa opisina ni Mirabel, nag-uusap sila ni Lauro. Siguraduhin mong maayos ang lahat bukas, sabi ni Lauro habang nagsasalin ng alak. The Swiss bank representative will be here at 10 sharp. Kailangan natin ang final iris scan para maliquidate ang lahat ng assets sa account ni Severo. After that, tumingin siya kay Mirabel ng may malamig na ngiti. After that, the dog becomes useless. It's time to put him down. Sa loob ng bodega, huminto na sa pagdaing si Tarin. Ang kanyang katawan ay hindi na gumagalaw. Ang kanyang mga mata
ay nanatiling nakapikit. Akala ni Kalila ay nakatulog na ito dahil sa pagod. Akmang tatayo na sana siya upang umalis nang biglang dumilat ang lalaki. Hindi ito ang mga mata ni Tarin na laging malabo at puno ng takot. Ang mga matang nakatitig sa kanya ngayon ay matalas, matalino, at puno ng otoridad. Ang mga matang iyon ay pag-aari ng isang hari na nagising mula sa isang mahabang pagkakatulog. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang isang estranghero na napadpad sa kanyang teritoryo. Ang blangkong ekspresyon ay napalitan ng pagkalito at hinala. At pagkatapos, sa isang boses na malinaw, malalim, at hindi nagaralgal, nagtanong ang lalaki. Ang mga salitang binitiwan niya ay tumarak sa dibdib ni Kalila na parang yelo. "Sino ka?" tanong nito. "At bakit ako nasa loob ng kulungang ito?" Ang mga salitang binitiwan ng lalaki ay tila matalim na yelo na tumusok sa pandinig ni Kalila. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay naipit sa lalamunan. Ang mga matang nakatitig sa kanya ngayon ay hindi na pag-aari ni Tarin, ang kaawa-awang hardinero. Ito ang mga mata ni Severo Almonte. Matalas, mapanuri, at puno ng kapangyarihan na kahit ang gulagulanit na damit ay hindi kayang itago. Dahan-dahang sinubukan ni Severo na bumangon. Ang kanyang mga kalamnan na matagal nang pinahina ng gamot at gutom ay nanginginig sa hirap. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay. Marumi, kalyo, at may mga sugat. Tiningnan niya ang kanyang kasuotan, ang basahan na ipinampuna sa sahig ng mansyon. At sa huli, nakita niya ang kadena sa kanyang paanan na nakakabit sa pader. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumalot sa bodega. At pagkatapos, isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang ungol na hindi nagmula sa sakit, kundi sa isang matinding puot na sumabog mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Mirabel. Ang pangalang iyon ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang sumpa. "Lauro! Papatayin ko sila!" Sa isang iglap, ang lalaking kanina ay hirap na bumangon ay tila nagkaroon ng lakas ng isang nasugatang hayop. Mabilis siyang tumayo at sinugod ang pinto. Ang intensyon na wasakin ang sinumang hahadlang sa kanya ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. "Huwag!" Mabilis na sigaw ni Kalila. Iniharang niya ang kanyang sarili sa pinto. Ang kanyang maliit na katawan ay naging balakid sa nagngangalit na lalaki. "Huwag kang lalabas! Papatayin ka nila! Umalis ka sa dinaraanan ko!" Sigaw ni Severo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Wala kang pakialam dito. Asawa ko ang nagtaksil sa akin. Ninakaw niya ang buhay ko." "At anong gagawin mo?" Matapang na sagot ni Kalila. Hindi nagpatinag sa bagsik ng tingin nito. "Susugurin mo sila sa ganyang itsura? Tingnan mo ang sarili mo, Severo. Isa kang butot balat. Isang sampal lang ni Lauro, babagsak ka. Isang sigaw mo lang, tatawag sila ng gwardiya at sasabihing nagwawala ang baliw na alaga nila. Gagamitin mo ang galit mo, pero sila, gagamitin nila ang utak nila. At sa huli, ikaw ang talo." Natigilan si Severo. Ang mga salita ni Kalila ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab niyang galit. Tama siya. Sa kalagayan niya ngayon, wala siyang laban. Napasuntok siya sa pader, isang suntok na mahina at walang lakas, na nagdulot lamang ng sakit sa sarili niyang mga buto. Napasandal siya sa dingding. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng katotohanan. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong ni Severo. Ang boses niya ay puno na ngayon ng pagod at pagkalito. Tinitigan niya si Kalila na para bang ngayon lang niya ito nakita. "Sino ka ba talaga?" Huminga ng malalim si Kalila. Pinaghahandaan ang sarili para sa mga salitang matagal na niyang gustong isumbat sa lalaking ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Severo
Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat ng nakaraan. Ako si Kalila Ibarra, panimula niya. Ang byuda ni Marco Ibarra. Ang construction worker na nahulog mula sa scaffolding ng isa sa mga pinapagawa mong gusali. 5 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking namatay dahil sa kapabayaan ng kumpanya mo. Ang bawat salita ni Kalila ay tila isang suntok na mas malakas pa kaysa sa suntok na ibinigay niya sa pader. Nanlaki ang mga mata ni Severo. Ang galit sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla, pagkatapos ay pagkalito. At sa huli, isang matinding realisasyon na gumuhit sa kanyang muka na parang isang maskara ng trahedya. Ang babaeng tumulong sa kanya, ang babaeng nagpalit ng kanyang gamot, ang babaeng umawit para pakalmahin siya, ay ang asawa ng isang lalaking ang buhay ay nawala dahil sa kanyang ambisyon. Tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang lahat ng kasalanan niya sa nakaraan ay bumalik upang sampalin siya sa muka sa katauhan ng isang babaeng dapat sana ay kaaway niya. Kaya pala, bulong ni Severo, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Kaya pala, ito ang karma ko. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay dumausdos sa pader. Ang lakas na kanina ay nag-aalab sa kanya ay tuluyan ng nawala. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa pagkakatraidor ni Mirabel. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang biktima, isa rin siyang may pananagutan. Pagod na ako, sabi niya. Walang sigla ang mga mata. Nakatitig sa kawalan. Parang wala ng direksyon ang lahat ng ito. Kalila, pakiramdam ko'y hindi ko na alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Hayaan mo na lang akong manatili rito. Hayaan mo na lang ang mundo na humusga. Bumigat ang katahimikan sa pagitan namin. Biglang may marahang ingay mula sa pinto. Ang pumutol sa sandali. Dahan-dahang bumukas iyon at may isang maliit na ulong sumilip. Kulot ang buhok. Antok ang mga mata. Si Nena. Marahil ay nagising siya sa mga tinig kanina. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago. Ang kawalan ng laman sa silid ay napalitan ng isang paalala. May isang inosenteng mata na nakamasid at may isang kinabukasan na hindi maaaring talikuran. Nakita ng bata si Kuya Tarin na nakaupo sa sahig. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Dahan-dahang lumapit ang bata. Ang kanyang maliliit na paa ay lumilikha ng halos walang ingay sa sahig. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na kendi na natanggap niya mula sa katulong kanina. Lumuhod si Nena sa harap ni Severo. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-aalala. Hindi niya nakikita ang makapangyarihang CEO o ang makasalanang amo. Ang nakikita lang niya ay ang kanyang kaibigan, ang kanyang Kuya Tarin, na malungkot. Dahan-dahan niyang inilagay ang candy sa nanginginig na palad ni Severo. Kuya Tarin, wag na po kayong umiyak. Ang malambing na bulong ng bata. Sabi po ng nanay ko, kapag kumain ka ng matamis, mawawala po ang lungkot. Inangat ni Severo ang kanyang ulo. Nakita niya ang bilugang mga mata ni Nena na nakatitig sa kanya. Mga matang walang bahid ng paghuhusga. Nakita niya ang maliit na kamay na nag-aalok ng candy. Isang simpleng handog ng kabutihan sa gitna ng kanyang impyerno. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Severo sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luhang matagal niyang pinigilan, luha ng galit, luha ng pagsisisi, luha ng pagkasira, ay sabay-sabay na bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi ito isang tahimik na pag-iyak. Ito ay isang malakas na hagulgol. Ang tunog ng isang lalaking tuluyan ng nabasag. Ang yak ng isang hari na natagpuan ang kanyang sarili, na hubad at walang-wala sa harap ng isang bata. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak, na parang isang batang nawawala. Hinahayaan na ang mga luha
ay hugasan ang lahat ng sakit at bigat na kanyang dinadala. Niyakap ni Kalila si Nena, hinahayaan ang eksena na maganap sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ito ang simula. Ito ang paggising sa katotohanan. Habang nagpapatuloy ang emosyonal na sandali, isang malakas na ugong mula sa labas ang nagpatigil sa lahat. Ang tunog ng helicopter. Mabilis na sumilip si Kalila sa siwang ng bintana. Sa malawak na damuhan sa harap ng mansyon, dahan-dahang lumalapag ang isang pribadong chopper. Lumabas, mula sa loob nito, ang isang lalaking banyaga na may dalang itim na briefcase na sinalubong ni Mirabel at Lauro. Bumalik ang takot sa dibdib ni Kalila. Ito na yon, ang kinatawan ng Swiss Bank. Bumaling siya kay Severo na ngayon ay tumahan na sa pag-iyak. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag. Severo, kailangan nating kumilos, sabi ni Kalila. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamadali. Bukas ng umaga, gagamitin nila ang mga mata mo. Pagkatapos noon, papatayin ka na nila. May plano si Mirabel na itapon ka sa dagat at palabasin na nalunod ka habang nagwawala. Tumayo si Severo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang tindig ay mas matatag na. Ang pag-iyak ay tila nagbigay sa kanya ng kalinawan. Tumingin siya kay Kalila, hindi na bilang isang kaaway, kundi bilang isang kakampi. May isang tao pa tayong kailangang tawagan, sabi ni Severo. Si Ramon, ang dati kong accountant. Siya lang ang nakakaalam ng mga secret passcodes na hindi kayang buksan ni Lauro. Kinuha ni Kalila ang kanyang telepono. Saan natin siya hahanapin? Mayroon akong numero sa isip ko, sagot ni Severo. Ang kanyang alaala ay unti-unti nang nagiging malinaw. Pero kailangan nating makalabas dito. Kailangan nating makatakas ngayong gabi. Habang nagpaplano sila sa loob ng madilim na bodega, sa labas, ang demonyo ay naghahanda na para sa huling hirit. Hindi nila alam na ang bawat segundo ay mahalaga at ang kamatayan ay nag-aabang sa pagbubukang liwayway. Hinawakan ni Severo ang kamay ni Kalila. Ang paghawak ay hindi romantiko, kundi isang selyo ng isang kasunduan. Ang kanilang mga palad na parehong dumanas ng paghihirap ay nagkadikit. Tulungan mo akong makaligtas sa gabing ito, Kalila. Ang pakiusap ni Severo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ipinapangako ko, ibibigay ko ang hustisya na nararapat para sa asawa mo at para sa lahat ng sinira ng kasakiman nila. I swear on my life. Ang pangako ay binitiwan sa gitna ng dilim, isang sinag ng pag-asa laban sa paparating na panganib. Ang umaga ay sumikat na may dalang bigat at panganib. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa mga bintana ng mansyon ay tila isang paalala sa papalapit na katapusan. Sa loob ng bodega, ang hangin ay siksik sa tensyon. Si Severo at Kalila ay halos hindi nakatulog. Ang kanilang mga isipan ay abala sa pagbuo ng isang desperadong plano para sa pagtakas. Ngunit bago pa man sila makagawa ng unang hakbang, bumukas ang pinto. Si Lauro at dalawang malalaking gwardiya ang pumasok. Ang nangiti sa labi ng abogado ay parang sa isang mangangaso na nasukol na ang kanyang biktima. Good morning, Tarin, bati ni Lauro. Ang boses ay puno ng panunuya. It's a big day for you. May bisita tayo at kailangan mong maging presentable. Ayaw naman nating isipin niya na hindi ka namin inaalagaan, di ba? Walang salitang hinila ng mga gwardiya si Severo palabas. Ang kanyang isipan ay sumisigaw na lumaban. Ang kanyang mga kamao ay nagnanais na bumagsak sa pagmumukha ni Lauro, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Isang maling galaw, isang salita, at mabibigo ang lahat. Muli niyang isinuot ang maskara ni Tarin, ang blangkong tingin, ang bahagyang nakabukas na bibig na may tumutulong laway, ang nanginginig na mga kamay.
Kailangan niyang maging perpektong aktor para sa huling yugto ng palabas na ito. Pinanood ni Kalila mula sa malayo habang pinapaliguan si Severo gamit ang isang hose sa hardin na para bang isa siyang asong gala na puno ng galis. Pinagsuot siya ng isang malinis ngunit lumang damit ng katulong. Bawat pagdampi sa kanyang balat ay isang insulto. Bawat patak ng malamig na tubig ay isang dagdag sa apoy ng kanyang galit. Tinitiis niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lupa. Naghihintay. Dinala siya sa library kung saan naghihintay na ang kinatawan ng Swiss Bank. Ang lalaki ay matangkad, maputi, at may malamig na ekspresyon. Tila walang pakialam sa drama ng pamilyang nasa harap niya. Inilapag niya sa mesa ang isang high-tech na aparato, isang iris scanner. "Please have him sit here." Utos ng banyaga, ang kanyang boses ay walang emosyon. Itinulak ni Lauro si Severo sa isang silya sa harap ng scanner. Umupo si Mirabel sa tabi niya. Ang amoy ng kanyang pabango ay nakakasulasok. Hinaplos ni Mirabel ang buhok ni Severo na para bang isa itong alagang hayop. "Don't be scared, Tarin." Malambing niyang bulong, sapat na para marinig ng bisita. "This won't hurt. Just a quick picture of your pretty eyes." Sa loob-loob ni Severo, gusto niyang isuka ang lahat ng kinain niya. Ang haplos ng babaeng minsan niyang minahal ay parang haplos ng kamandag. Ang boses nito ay parang tunog ng mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ngunit nanatili siyang tahimik, ang kanyang mukha ay isang blangkong canvas ng kahangalan. "Okay, sir. Please look directly into the device," sabi ng kinatawan. Itinutok ng lalaki ang scanner sa mga mata ni Severo. Isang maliit na pulang ilaw ang umikot sa paligid ng kanyang iris. Ang aparato ay umugong ng bahagya. Ang bawat segundo ay tila isang walang hanggang paghihintay. Napahigpit ang hawak ni Mirabel sa braso ni Severo. Si Lauro ay napalunok. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan sa kabila ng malamig na aircon. Pagkatapos ng ilang sandali, isang berdeng ilaw ang sumindi sa aparato, kasabay ng isang mahinang tunog ng kumpirmasyon. "Biometric identity verified." Anunsyo ng banyaga. "Mr. Severo Almonte, access granted. The fund transfer will be initiated within the hour." Isang malalim na buntong hininga ng tagumpay ang kumawala sa mga labi ni Mirabel. Niyakap niya si Lauro, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang tingin ng kasakiman at pagtatagumpay. Tapos na. Ang lahat ng yaman ng mga Almonte ay nasa kanila na. Tumayo ang kinatawan ng bangko, iniligpit ang kanyang gamit na para bang isang normal na araw lang sa opisina. "My work here is done. Have a good day, Mrs. Almonte." Habang papalabas ang banyaga, si Kalila, na nagpapanggap na nagpupunas ng mga vase sa pasilyo, ay pasimpleng lumapit sa mesa. Inabutan niya ng isang basong tubig ang nagpapanggap na si Tarin. Sa ilalim ng baso, idinikit niya ang isang maliit na piraso ng papel. Nang kunin ni Severo ang baso, ang kanyang mga daliri ay sumayad sa papel. Nakuha niya ang mensahe. Nang makaalis na ang bisita, nawala ang lahat ng pagkukunwari. Tiningnan ni Mirabel si Severo na para bang isa itong basura na kailangan ng itapon. "Well, that's it," sabi niya kay Lauro. Ang kanyang boses ay malamig at walang kaluluwa. "He's officially useless." "What are your orders, my love?" Tanong ni Lauro, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan. "Dalhin niyo na siya sa bakasyon niya," utos ni Mirabel habang umiinom ng champagne. "Make sure it's a one-way trip. I want him to disappear. Permanently. Ayokong makita pa ang pagmumukha niya kahit kailan." Muling hinawakan ng mga gwardiya si Severo. Sa pagkakataong ito, mas mahigpit at mas marahas ang kanilang pagkakahawak. Kinaladkad nila siya palabas ng mansyon patungo sa isang itim na van na naghihintay sa labas ng gate. Habang kinakaladkad siya, nagawa ni Severo na lumingon kay Kalila na nakatayo sa may pinto ng kusina. Ang mukha ay namumutla sa takot. Nagbigay siya ng isang bahagyang tango, isang senyales
na nakuha niya ang mensahe at handa na siya. Isinakay siya sa van. Sa loob ay madilim at masikip. Katabi niya ang 2 gwardiya habang si Lauro ay umupo sa shotgun seat. Ang van ay umandar ng mabilis, palayo sa mansyon, palayo sa buhay na minsan ay naging kanya. Ang destinasyon, isang mataas na bangin sa gilid ng karagatan kung saan maraming aksidente na ang nangyari. Isang perpektong lugar para itapon ang isang bangkay. Habang nasa biyahe, binuksan ni Severo ang kanyang palad. Binasa niya ang nakasulat sa maliit na papel, Don Pidyong, bakod sa likod. 10:00 ng gabi sharp. Ang plano ay simple. Si Don Elpidio at ang mga tapat na tauhan nito ay maghihintay sa likod ng mansyon. Kailangan lang nilang iligaw ang atensyon ng mga gwardiya para makatakas si Kalila at Nena. Ngunit ngayon, ang planong yun ay nabago. Ang kamatayan ni Severo ay in advance. Last words, boss? Tanong ni Lauro mula sa harap. Ang boses ay puno ng pang-aasar. Baka may gusto kang ipaabot sa impyerno. Hindi sumagot si Severo. Ipininikit niya ang kanyang mga mata. Hindi para magdasal, kundi para mag-isip. Ang kanyang isipan ay gumagana ng mas mabilis kaysa sa takbo ng van. Kailangan niya ng milagro. Ilang minuto pa, huminto ang van. Narating na nila ang bangin. Ang tunog ng malalakas na alon na humahampas sa mga bato sa ibaba ay maririnig mula sa loob. Bumaba si Lauro at ang mga gwardiya. Kinaladkad nila si Severo palabas at dinala sa pinakadulo ng bangin. Ang hangin ay malakas at maalat. Ang dilim ng gabi ay nagsisimula ng bumagsak. It's a beautiful view, isn't it? Sabi ni Lauro habang nakatingin sa dagat. A perfect place to end a miserable life. Sorry, Severo, but Mirabel, she pays really well. Itinutok ni Lauro ang isang baril sa ulo ni Severo. Ang lamig ng metal sa kanyang sentido ay isang paalala ng kanyang nalalapit na kamatayan. Any last requests? Tanong muli ni Lauro, tila nag-e-enjoy sa sandali. Sa pagkakataong ito, iminulat ni Severo ang kanyang mga mata. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi nagmula sa takot, kundi sa isang kakaibang kapayapaan. Just one, sagot ni Severo. Ang kanyang boses ay kalmado. Tell Mirabel, I'll be waiting for her. Pumikit si Severo, handa nang tanggapin ang kanyang kapalaran. Narinig niya ang pagkalabit ni Lauro sa gatilyo. At pagkatapos, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Sinabayan ng hiyaw ng mga ibon na nagulantang sa kanilang pamamahinga. Ang malakas na putok ng baril ay pinunit ang katahimikan ng gabi, ngunit hindi ang laman ni Severo ang tinamaan ng bala. Bago pa man bumagsak ang daliri ni Lauro sa gatilyo, isang anino ang mabilis na lumabas mula sa likod ng itim na van. Sa isang malakas at tiyak na galaw, isang matigas na bakal na tubo ang humampas sa kamay ni Lauro na may hawak na baril. Ang sandata ay lumipad sa hangin, gumawa ng isang arko sa dilim bago bumagsak sa damuhan malapit sa gilid ng bangin. Kasabay nito, 2 pang lalaki ang sumugod mula sa kadiliman. Sinunggaban ang 2 gwardiya na nabigla sa pangyayari. Nagkaroon ng isang maikli ngunit marahas na komosyon. Ang tunog ng mga kamaong tumatama sa laman, ang mga ungol ng mga lalaking nasasaktan, at ang mabilis na pagbagsak ng mga katawan sa lupa. Si Lauro, na napasigaw sa sakit at gulat, ay umatras at sinubukang takbuhan ng van, ngunit hinarang siya ng unang anino. Isang matandang lalaki na may matatag na tindig at mga matang nag-aalab sa katapatan. Don Elpidio? Usal ni Severo, hindi makapaniwala. Senyorito, sagot ng matanda. Wala na tayong oras, bilis. Hindi na kailangan ng pangalawang utos. Kahit na nanghihina, ginamit ni Severo ang lahat ng natitirang lakas upang itulak si Lauro. Nawalan ng balanse ang abogado at gumulong ito sa maputik na lupa. Ang kanyang mamahaling damit ay nabahira ng dumi. Sa van, bilis! Sigaw ni Don Elpidio.
Tinulungan ng mga tauhan ni Elpidio si Severo na makapasok sa sasakyan. Mabilis na pinaandar ng matanda ang van. Iniwan si Lauro at ang dalawang walang malay na gwardiya sa gilid ng bangin. Ang mga gulong ng van ay umikit sa putikan bago ito humarurot palayo, pabalik sa direksyon ng kabihasnan. Sa loob ng van, habol ni Severo ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay kumakarera sa kanyang dibdib. Hindi na sa takot, kundi sa adrenaline. Buhay siya. Paano nyo nalaman? Tanong ni Severo kay Elpidio. Sinundan namin kayo mula sa mansyon, senyorito. Paliwanag ng matanda. Ang mga mata ay nakatutok sa daan. Nang makita naming iba ang direksyon ninyo, alam ko na may masama silang binabalak. Ang mas mahalaga ngayon ay sina Mrs. Kalila at ang bata. Kailangan natin silang mailabas bago pa malaman ni Mirabel ang nangyari. Mas pinabilis pa ni Elpidio ang takbo. Ang bawat minuto ay mahalaga. Sa mansyon, si Kalila ay naghihintay sa dilim. Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Ang usapan ay 10:00, ngunit malapit nang mag-9:00. Ang pag-alis ni Severo kasama si Lauro ay sumira sa orihinal na plano. Ilang sandali pa, isang pamilyar na itim na van ang huminto sa madilim na eskinita sa likod ng mansyon. Bumaba si Severo kasama si Don Elpidio. Kalila! Tawag ni Severo ng mahina. Lumabas si Kalila mula sa likod ng malaking puno. Buhat-buhat ang natutulog na si Nena. Ang kanyang muka ay puno ng luhang hindi niya pinansin. Nang makita niya si Severo na buhay at nakatayo, isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya. Akala ko. Hindi niya matapos ang sasabihin. Okay na ako, sagot ni Severo. Ang kanyang boses ay malumanay. Salamat sa'yo. Halika na. Wala na tayong oras. Mabilis silang sumakay sa van. Ang sasakyan ay muling humarurot. Nilamon ng kadiliman ng gabi. Palayo sa impyernong tinawag nilang Mansyon Almonte. Huminto sila sa isang maliit at lumang bahay sa isang tahimik na subdivision sa labas ng Maynila. Ito ang safe house na inihanda ni Don Elpidio. Ang bahay ay simple, malayo sa karangyaan na nakasanayan ni Severo. Ngunit sa gabing iyon, ito ang pinakaligtas na palasyo sa buong mundo. Sa loob, ang lahat ay basang-basa, nanginginig sa lamig at sa mga nangyari. Inihiga ni Kalila si Nena sa isang maliit na kama. Binalot ito ng makapal na kumot. Si Severo naman ay napaupo sa isang silyang kahoy, nakatitig sa kawalan. Pinoproseso ang lahat. Muntik na siyang mamatay. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, tumayo si Severo. Pumasok siya sa maliit na kusina. Kumuha siya ng isang kaldero, naglagay ng bigas at tubig. Binuksan niya ang kalan. Pinanood siya ni Kalila mula sa pinto. Ang makapangyarihang CEO na dati ay naguutos lamang sa mga chef, ngayon ay nagkukumahog na magluto. Ang kanyang mga galaw ay hindi sanay, ngunit puno ng determinasyon. Naghiwa siya ng luya at bawang, at ilang sandali pa, ang amoy ng nilulutong lugaw ay nagsimulang pumuno sa maliit na bahay. Hindi nagsalita si Kalila. Umupo lang siya sa mesa at pinanood ang lalaki. Sa simpleng akto ng pagluluto, nakita niya ang pagbabago kay Severo. Ito ay isang akto ng pag-aalaga, isang paraan ng pasasalamat na hindi kayang sabihin ng mga salita. Nang maluto ang lugaw, nagsalin si Severo sa 2 mangkok. Inilapag niya ang isa sa harap ni Kalila. Ang init mula sa mangkok ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Kumain ka na, sabi ni Severo. Kailangan nating magpalakas. Sabay silang kumain sa katahimikan. Ang mainit na sabaw ay nagbigay ng ginhawa sa kanilang mga sikmura at kaluluwa. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at empleyado o biktima at salariin. Sila ay 2 taong nakaligtas, 2 kaluluwang naghahanap ng katarungan na pinag-isa ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Matapos ang hapunan, pumasok si Severo sa banyo. Kinuha niya ang labahan na iniwan ni Don Elpidio.
Sa harap ng isang lumang salamin, sinimulan niyang ahitin ang makapal na balbas na naging simbolo ng kanyang pagiging sitarin. Bawat pag-ahit ay pag-alis sa isang taon ng pagdurusa. Bawat hibla ng buhok na nahuhulog ay isang hakbang papalayo sa pagiging alipin. Kinuha niya ang gunting at ginupit ang kanyang mahabang buhok. Pagkatapos, isinuot niya ang isang lumang suit na dinala ni Don Elpidio, isang suit na itinago ng matanda mula pa noong araw ng aksidente. Bagamat medyo maluwag na ito sa kanyang payat na katawan, isinuot niya ito na parang isang baluti. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang lalaking nakatitig pabalik ay hindi na si Tarin. Ngunit hindi na rin ito ang dating Severo Almonte na sakim at arogante. Ang lalaki sa salamin ay may mga matang mas malalim, mas matalino, at may bahid ng sakit na hindi na kailanman mawawala. Ito ay isang bagong tao, isinilang mula sa abo ng kanyang nakaraan. Lumabas siya ng banyo. Nakita siya ni Kalila at sa isang iglap ay hindi ito nakahinga. Ang hari ay nagbalik. Bukas, sabi ni Severo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Bukas, haharapin natin sila. Lumingon siya pabalik sa salamin. Patay na si Severo Almonte. Bulong niya sa sarili. Ito na ang paghuhukom ng konsensya. Ang Grand Ballroom ng pinakamagarang hotel sa Maynila ay nagliliwanag sa ilaw ng mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, masasarap na pagkain, at ang halakhak ng mga taong nabubuhay sa karangyaan. Ito ang gabi ng ika-20 anibersaryo ng Almonte Corporation, isang selebrasyon ng kapangyarihan at tagumpay. At sa gitna ng lahat, nagniningning na parang isang itim na diamante si Mirabel Quintos. Suot ang isang eleganteng itim na gown, si Mirabel ang larawan ng isang biyudang matatag at kaakit-akit. Ang bawat ngiti niya ay perpekto, ang bawat pakikipagkamay ay puno ng grasya. Sa kanyang tabi, laging nakaalalay si Attorney Lauro Quintana, ang kanyang matapat na aso na ngayon ay nagmistulang isang prinsipe sa kanyang mamahaling suit. Ang lahat ng nasa silid, mga business partners, mga politiko, mga socialites ay humahanga sa kanilang dalawa. Walang sino man ang nakakaalam na ang pundasyon ng kanilang kinatatayuan ay gawa sa kasinungalingan, dugo, at mga ninakaw na pangarap. Sa isang sulok malapit sa service entrance, tahimik na nakatayo si Kalila. Suot ang uniforme ng isang waitress. Karga niya ang natutulog na si Nena na binalot niya sa isang alampay. Kasama niya si Don Elpidio at si Ramon, ang accountant, na parehong nakasuot ng uniforme ng mga waiter. Sila ay mga anino sa gitna ng selebrasyon, mga multo ng nakaraan na naghihintay ng tamang sandali para maningil. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa iisang ritmo ng kaba at pag-asa. Umakyat si Mirabel sa entablado. Hawak ang mikropono. Agad na tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. "Good evening, everyone!" Panimula niya. Ang kanyang boses ay malambing at bahagyang nanginginig. Isang perpekteng pag-arte ng pighati. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula nang iwan ako ng aking pinakamamahal na asawa, si Severo. Gabi-gabi, ipinagdarasal ko siya. Gabi-gabi, hinihiling ko na sana ay masaya siya kung nasaan man siya ngayon. Ilang bisita ang nagpunas ng kanilang mga pekeng luha. But life must go on. Pagpapatuloy ni Mirabel, unti-unting ngumingiti. At sa tulong ng isang mabuting kaibigan, isang tapat na kasama, natutunan kong muling bumangon. Tumingin siya kay Lauro ng may pagmamahal. Kaya ngayong gabi, sa harap ninyong lahat na naging bahagi ng buhay namin, I would like to announce that Attorney Lauro Quintana and I are officially engaged. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Naghiyawan ang mga tao. Niyakap ni Lauro si Mirabel sa entablado. Ang kanilang mga anino sa pader ay nagmistulang 2 demonyong nagdiriwang.
Ito na ang kanilang tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan ng palakpakan, isang kakaibang pagbabago ang nangyari. Ang mga ilaw ng chandelier ay nagsimulang kumurap-kurap na parang mga bituing malapit ng mamatay. Isa-isang namatay ang mga ilaw hanggang sa ang buong bulwagan ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Ang palakpakan ay napalitan ng mga bulungan at sigaw ng pagkalito. Ang tanging liwanag na natira ay mula sa malaking projector screen sa likod ng entablado. Biglang umilaw ang screen, ngunit hindi ang corporate video ng Almonte ang lumabas. Sa halip, isang video na kuha mula sa isang telepono ang nagsimulang umikot. Ang unang eksena, si Mirabel, sa kanyang marangyang beranda, tinatadyakan ng isang mangkok ng pagkain na para sana kay Tarin. Sumunod ang isa pang eksena, ang malakas na pagtama ng palad ni Mirabel sa pisngi ni Tarin, habang pinoprotektahan nito si Nena. At ang pinakahuli at pinakamalinaw sa lahat, ang pagturok ni Mirabel ng isang heringgilya sa leeg ng isang walang kalaban-laban na si Tarin habang bumubulong, "Ito ang vitamins mo para mahimbing ang tulog mo." Ang bulungan sa bulwagan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita na kanina lang ay pumapalakpak, ngayon ay nakatingin sa screen na may halong pagkasuklam at hindi makapaniwalang tingin. Nanigas si Mirabel at Lauro sa entablado. Ang kanilang mga mukha ay namutla na parang mga multo sa liwanag ng screen. Sa gitna ng katahimikan, ang dambuhalang pinto sa likod ng bulwagan ay bumukas ng malakas. Isang figura ng lalaki ang tumayo doon. Ang kanyang katawan ay nababalot ng anino mula sa liwanag ng pasilyo. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Ang bawat yapak ng kanyang sapatos nakatad sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat isa ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kabaong ni Mirabel at Lauro. Habang naglalakad siya papalapit sa entablado, unti-unti siyang tinamaan ng liwanag mula sa screen. Ang mga tao ay napasinghap. Ang ilan ay napatayo sa gulat. Ang lalaki ay payat at may bakas ng paghihirap sa mukha. Ngunit ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos. Ang kanyang mukha ay malinis sa balbas. Suot niya ang isang simpleng itim na suit, ngunit sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata ay may apoy na kayang tumupok sa buong syudad. Hindi na siya si Tarin. Siya si Severo Almonte. Nilagpasan niya ang mga taong tulala sa kanilang kinauupuan. Umakyat siya sa entablado. Hindi niya pinansin si Lauro na nanginginig sa takot. Naglakad siya ng diretso kay Mirabel. Huminto siya sa harap ng kanyang asawa. Ang babae ay napaatras. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. "Hello, my love," sabi ni Severo. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay kalmado, malamig, at mas matalim pa sa anumang patalim. "Did you miss me?" Severo, paanong nabuhay ang lalaking tinangkamong patayin 5 taon na ang nakalipas? Pagpapatuloy ni Severo. Paanong nakatakas ang alipin na ikinulong mo sa sarili niyang pamamahay? Siguro, dapat mong tanungin ang konsensya mo, kung mayroon ka pa. Ipinakita ni Severo ang isang folder na dala niya. Mga dokumento mula kay Ramon na nagpapatunay sa lahat ng fund transfers na ginawa ni Mirabel. Mga medical records na nagpapatunay sa lason na itinuturok sa kanya. At ang sinumpaang salaysay ng mekaniko na sumuri sa preno ng kanyang kotse noon. "It's over, Mirabel," sabi ni Severo. Ngunit sa halip na tumingin sa gumuguhong mundo ng kanyang asawa, ibinaling ni Severo ang kanyang tingin sa likod ng bulwagan. Nakita niya si Kalila. Tahimik na nakatayo. Yakap si Nena. Bumaba si Severo sa entablado. Dinaanan niya ang dagat ng mga taong hindi makapaniwala. Ang mga kamera ng media ay kumikislap, ngunit hindi niya ito pinansin. Naglakad siya 6 na buwan ang lumipas mula nang gumuho ang maskara ni Mirabel at Lauro.
sa harap ng nagbubulungan at nagtatakang mata ng Maynila. Ang kanilang karangyaan ay nagmistulang abo at ang kanilang pagmamalaki ay naging sanhi ng kanilang pagkakakulong. Si Mirabel, ang babaeng minsan ay reyna ng Almonte Corporation, ngayon ay isang numero lamang sa loob ng bilangguan. Ang kanyang luho ay napalitan ng malamig na rehas at amoy ng lumang simento. Si Lauro, ang tuso at sakim na abogado, ay kasama niya sa likod ng mga pader. Ang kanyang mga plano ay naging abo sa hangin. Ang hustisya, bagamat dahan-dahan, ay dumating sa huli. Ang Mansyon Almonte, ang lugar na puno ng nakatagong kasamaan at pagdurusa, ay sumailalim sa isang malalim na paglilinis, hindi lamang sa literal na kahulugan, kundi sa espiritual na aspeto. Si Severo, na muling umupo sa trono ng kanyang kumpanya, ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, ngunit ang lamig na dating bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang kakaibang pag-unawa at malasakit. Agad niyang ipinag-utos ang re-evaluation ng lahat ng construction projects, sinigurado ang kaligtasan ng mga manggagawa, at nagbigay ng malaking kompensasyon sa mga pamilyang biktima ng kapabayaan ng kumpanya noon, kabilang na ang pamilya ni Kalila. Si Kalila, kasama si Nena, ay hindi na bumalik sa mansyon. Sa halip, ginamit niya ang perang nakuha niya hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang pagkilala sa halaga ng buhay ng kanyang asawa upang simulan ang isang bagong buhay. Sa tabing dagat sa isang probinsya, sa isang lugar na may malinaw na hangin at laging may simoy ng sariwang amoy ng asin, binuksan niya ang isang maliit na art gallery. Ang mga painting niya, na puno ng emosyon at kwento ng pagbangon, ay agad na nakakuha ng atensyon. Ang kanyang pangarap na maging isang artist ay unti-unting natutupad. Si Nena, na ngayon ay malusog at masigla, ay malayang nakakatakbo sa dalampasigan. Ang kanyang tawa ay kasabay ng tunog ng mga alon, isang melodiya ng kaligayahan na matagal nang nawala sa buhay ni Kalila. Ang bata ay nag-aaral na sa isang magandang eskwelahan sa probinsya. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng kuryosidad at kagalakan. Isang hapon, habang nagpipinta si Kalila ng isang sunset sa kanyang gallery, huminto ang isang itim na kotse sa labas. Lumabas mula dito si Severo. Ang kanyang suit ay elegante pa rin, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila hindi na kasing bigat ng dati. Ang kanyang paglakad ay may bagong pag-asa. Pumasok siya sa gallery. Ang amoy ng pintura at sariwang hangin ay sumalubong sa kanya. Isang matalim na kaibahan sa amoy ng lumang semento sa kanyang dating kulungan. Naglakad siya patungo kay Kalila, na nakatayo sa harap ng isang canvas, abala sa paghalo-halo ng mga kulay. "Hello, Kalila!" Bati ni Severo. Ang kanyang boses ay malumanay. Napalingon si Kalila. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi itong ngiti ng pag-ibig na nag-aalab, kundi ngiti ng paggalang at pag-unawa. Isang ngiti ng dalawang kaluluwang dumanas ng matinding pagsubok at natagpuan ng kapayapaan. "Severo," sagot ni Kalila. "Napadaan ka? Naisip kong bisitahin ka," sabi niya, habang tinitingnan ang mga paintings sa dingding. "Ang ganda ng mga gawa mo." Naglakad silang dalawa palabas, patungo sa tabing dagat. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga kulay ng kalangitan ay nagbabago mula sa ginto patungong kahel. Pagkatapos ay lila. Umupo sila sa buhangin. Ang kanilang mga paa ay dinarapuan ng malamig na alon. "Paano ka?" tanong ni Kalila. "Okay lang ako," sagot ni Severo. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa papalubog na araw. Ang kumpanya ay unti-unti nang bumabalik sa dati. Pero hindi na ako ang dating Severo. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasa pera o kapangyarihan. Nasa payapa ng isip at sa mga taong pinapahalagahan mo. "Masaya ako para sa'yo," sabi ni Kalila. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Nagkaroon ng katahimikan maliban sa tunog ng alon.
Kalila, panimula ni Severo, lumingon sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa lahat ng ginawa mo, hindi lang sa pagliligtas ng buhay ko, kundi sa pagtuturo sa akin na maging tao ulit. Huwag ka nang magpasalamat, sagot ni Kalila. Ang kanyang tingin ay nasa malayo. Tila nakikita ang mukha ng kanyang yumaong asawa sa paglubog ng araw. Nagbayad ka na. Binayaran mo ang lahat ng utang mo sa akin at sa ibang tao. Ang tunay na pasasalamat ay ang maging isang mas mabuting tao, Severo. Tumingin si Severo kay Kalila. Ang mga salitang iyon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang declaration ng pag-ibig. Ito ay pagpapatawad. Ito ay kapayapaan. Hindi niya inabot ang kamay ni Kalila para hawakan, ngunit ang kanyang balikat ay bahagyang dumikit sa balikat ng babae. Isang simbolo ng kanilang pagkakakonekta, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang magkasama sa buhay na dumaan sa apoy. Kalila, sabi ni Severo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. May balita ako. Ang kaso laban kay Mirabel at Lauro, na-convict sila. May hatol na silang habambuhay na pagkakakulong. Ang lahat ng assets nila ay na-freeze at gagamitin para sa restitution ng mga biktima. Hindi nagsalita si Kalila. Tumingin lang siya sa papalubog na araw. Ang kanyang mga mata ay nanunubig, ngunit hindi sa lungkot, kundi sa isang kakaibang ginhawa. Ang katarungan ay nakamit. Ang kanyang asawa ay nabigyan ng karangalan. Pagkatapos, isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang kamay. Si Nena, nakararating lang mula sa paglalaro sa dalampasigan, ay sumandal sa kanyang ina. Hinalikan ni Kalila ang ulo ng kanyang anak. Ang init ng katawan ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lubos na kaligayahan. Ito ang kanyang pagpapagaling. Ito ang kanyang muling pagsilang. Ang kanyang anak ay buhay, malusog at masaya. At iyon ang pinakamalaking kayamanan na kanyang matatanggap. Si Severo ay ngumiti. Pinapanood ang mag-ina. Nauunawaan niya. Ang kanyang buhay ay nagpapatuloy, may bagong layunin at bagong direksyon. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na nawawala. Ngunit ang mga ito ay gumaling na. Nag-iiwan ng pilat na nagsisilbing paalala ng kanyang pinagdaanan. Natutunan niyang mamuhay ng may pagpapakumbaba na ang tunay na kaligayahan ay hindi sa kung gaano kalaki ang iyong pag-aari, kundi kung gaano kalalim ang iyong koneksyon sa mga tao. Ang araw ay tuluyang lumubog at ang dilim ng gabi ay dahan-dahang bumalot sa kanila. Ngunit sa puso ni Kalila at Severo, mayroong isang maliit na ilaw na patuloy na nagniningning. Ang ilaw ng pag-asa, pagpapatawad, at ang tunay na pagmamahal sa buhay.